to walk above normal. Okay. Yun yung, pag na-born again ka, ulitin ko lang, you are not ordinary person. Kasi lineage ka na. Kung nakikita niyo yung sa itong pakita ko sa inyo, no? Sabi ni Lord, mag-create siya ng another movement. Upon this rock, I will build my church. Yung church na yung movement. Kaya napagkaalam, diba, sa Acts makita ninyo ang mga alaga, napapagkamalan sila mga Diyos. Hindi sila mga ordinary. Kasi yun yung na-tap ng mga early church, yung salita ni Lord, ano yung kanyang itatayo. Kaya alam niyo ba tayo, although sometimes or maraming pagkakataon na hindi tayo namumuhay doon sa above normal, but pag tinitingnan tayo ng Panginoon, we are more than conqueror. We are more than conqueror. Hallelujah. So ibig sabihin, born tayo na more than a conqueror. Parang siguro, hindi pa ako nag-umpisa, no? Introduction muna to ng kasi, katulad kay Gideon, na-share ko nung nakaupo na kami ka. Si Gideon kasi, matatakot din. Nagtatago. Hindi mo nagigihig siya para makakain ng kanyang family. Wala niya. Pero may pumunta doon, nagsugo si Lord ng messenger, angel. At sinaambali sa kanya, anong bali sa kanya? Mighty man of Valor. Ibig sabihin, wala pa naman siya nagagapi, hindi pa siya nag-engage sa labanan, pero divinely, chosen. Na talagang ganun talaga siya, conqueror talaga siya. Mighty man of Valor. Ibig sabihin, bihasa na siya sa tingin ng Panginoon. And yet, physically, wala pa siyang nararanasan wala pa siyang engagement sa labanan. Grabe, alam niyo ba mga kapatid, yung noong the day you become born again, ganun ang tingin sa'yo ng Panginoon. Hallelujah. Di ba? O lagi kong binabanggit yung Hosea, chapter 4, verse 6, my people are destroyed or perish because lack of knowledge. So we have to tap doon sa knowledge na gusto ni Lord marating natin. Pero minsan, ang hirap na, alam niyo yung sinasabi kong knowledge kasi, yung word kasi na knowledge from the root word know. Yung know kasi meron dalawang meaning yun. Yung A to yung intellectual lang na na-inform ka. Pero yung isa nun, yung word na sa Greek word na ginus ko, personal experience mo yun sa Panginoon. Mayroong Jewish age yun na parang nakipag-intercourse. Yung intercourse ng mag-asawa, mayroon silang nararanasan. So, ang tawag ng experiential knowledge. Yun yung matindi. Kasi kapag meron kang experiential knowledge, meron kang sexual intercourse yung babae at lalaki, nagpuproduce yun ng bunga. Bakit? Pero yung idol lang, yung na-inform ka lang intellectually, wala pa dong maipuproduce na kasi walang lumalabas ng mga cells, mga egg cell, o egg cell, saka sperm. Kumbaga sa literal. Sa spiritual realm, kapag nagkaroon ng experiential experience, so meron kang knowledge na gano'n, na meet mo talaga si Lord sa realm in the spirit, magkakaroon yung matinding impact or magkakaroon ng bonus. At sana nakaka-relate ako sa inyo. Okay. Let us pray. Hallelujah. Once again, Father God, we decree and declare, according to your words, 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. So right now, we believe that this place is a portal of heaven. Nag-meet ngayon, Panginoon, ang kalangitan at ang lupa. Because this gathering is all about you. Amen. Thank you so much because you are faithful. You have seen Hallelujah. it, Father God. So it is happening now in our midst. We honor you, we worship you. Take your place na tanging sa ilang. Kami ay lulud, kami ay sisigdan lamang ng mga kasaganahan at kapangyarihan mo. Hallelujah. Thank you so much dahil binigay mo sa amin ang kapangyarihan mo. Kailangan lang namin maging conscious kami, maging aware kami. Dahil ito in-express namin ang aming pananampalataya. And I do believe na habang kami narito ngayon, our lives will never be the same habang nakikinig kami ng mga salita. This is our faith in Jesus' mighty name. Everybody says amen. Hindi pa natin balagtan ng mga Hallelujah. Tapos na po tayo dyan, ma'am. Parang meron ako doon yung kanina kasi yung doon sa awitin, parang yung parang hindi natin maarok yung sa awitin na kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. May portion doon na yung song na yung lyrics na